Nako, heto na mga kababayan, OMG, BPS Sara nahuli si Abante, ha? Leak video kalat nasa publiko. Senado impeachment, ipinatitigil na. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga, bago po natin simulan yan, eto muna. Pasadahan muna natin ang mga nagte-trending na balita dito sa social media. Aba, eto mga kababayan Sa gitna po ng oil crisis, akala ko ba yung mga driver ay naghihirap, no? Dahil sa oil crisis na ito. Pero eto po ang balita, ha? Ayon po dito kay MMDA Stag Chief na si Bong Nebreha, no? Sabi niya po dito, saan nakakuha ng pambili ng droga yung tatlong drivers na nag-positive sa testing? Baka sa cash assistance ng DSWD. Aba. Oo nga kasi tingnan nyo oil crisis na nga, nagdodroga pa rin kayo. Diba? Tapos sasabihin ni John Vic na wala nang droga sa Pilipinas. I mean, di ba? Yun ang gusto niyang ipalabas no? Kaunti na lang ang droga sa Pilipinas. Pero eto, bakit ganito? Ha? Kahit wala nang pambili ng bigas, siguro ay magdodroga pa rin. Aray ko po, ha? Eto po ang kabuuan ng balitang yan. Sabi po dito sa Masang Pilipino, galing sa ayuda, nagtatanong po si Nebreha. Question, pinambili ng droga ng tatlong bus driver. Sa bagay, sabi nga po sino yung PNP chief na yon? Nakalimutan ko lang yung pangalan yung apelyido, no? Yung PNP chief na nagsasabi siya na yung pagdodroga daw ng mga drivers ay hindi pag-a-addict, di ba? Kung di ito ay nag-i-extend lamang ng kanilang working hours, ayan, para hindi makatulog sa trabaho. Di ba? Pabirong sinabi ni Nebreha na baka umanugaling sa cash assistance o CA ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ang pambili ng droga ng mga driver. Isinagawa ang drug testing bilang bahagi ng road safety campaign upang matiyak na hindi gumagamit ng iligal na droga ang mga driver sa mga publikong sasakyan. Ayan na. Nagkakabistuhan na mga kababayan. Ay grabe. Akala ko ba may oil crisis pero nakakabili pa kayo eto. Hindi naman sa linalahat natin yung mga driver, no? Itong tatlong driver na ito. Okay, sabi po dito ni Zeus, Sir, ang alamin po ay kung saan at kanino binili para masabata na yung pinagmumulan ng droga. Ayan. Sabi naman po dito, dapat pabayang itanong, try nyo sa Malacanang, The root of all evil talaga ang pera. Kaya yan financial assistance at yung excess tax, tanggalin yan. Di naman sila talaga handang makipagtulungan sa government What is the use of it? Pagtaas ng gasolina, gusto din nila. Antimano taas din agad. Government take over nyo na ang gasoline station para hindi naman tumaas. Nauuna pang sila nauuna pang magtaasan. Ito hindi natin nilalahat. Yan ang sabi ko, hindi natin nilalahat. Sabi po dito ni Arap, no? Huwag mong lahatin, sir. Di lahat ng driver umaasa lang sa mga ayuda ng gobyerno. Bago lang yang ayuda nyo. Na buhay na mga driver, pamilya nila sa araw-araw nila sa kalsada. Kahit minsan, hinuhuli pa na ng kasama mong buhaya. Inuhuli pa ng kasama mong buhaya. Kung sabihin mong ipa-drug test ang mga driver, isama mo rin ang mga tao mo. Pati ikaw, tingnan natin kung walang papasa sa mga tauhan mo. Ayan na. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre,
Eto, bago po natin i-play yung video, eto, pasadahan pa po natin isa pa po. Eto, si Claire Castro. Sabi dito ni Claire Castro kay Karen Davila, no? Makinig ka lang sa chismis. Nakikinig ka lang sa chismis ayon po kay Castro. Hindi ka na kapanipaniwala. Hindi ka na neutral. May bias yan. Ayon po kay Claire Castro, dito po kay Ma'am Karen Davila. Isa-isahin nga po natin kung sabi niya, hindi ka lang, nakikinig ka lang sa mga chismis. Sino po ba ang puro chismis ang ibinabalita sa mga mainstream media? Di ba ikaw, Castro? Diba? Sabi niya pa, hindi ka nakapanipaniwala. Aba, sa inyong dalawa ni Ma'am Karen Davila, sino po ang hindi kapanipaniwala? Ikaw or si Karen Davila? Diba? Aray ko po, Oh. Ito po ang kabuuan ng balitang yan, mga kababayan. Ayon kay Castro, tila nakabase umano sa chismis at impormasyon mula sa social media ang naging pahayag ni Davila hinggil sa umano'y patay na investigasyon sa flood control project. Dahil dito, iginiit niyang nawawala umano sa pagiging kapanipaniwala at pagiging neutral ng veteranong mamamahayag. Ayan, mga kababayan, naniniwala sa social media, no? Alam nyo, mas kapanipaniwala naman talaga si Ma'am Karen Davila, no? Dahil para namang talagang pinatay ninyo ang investigasyon. Dito po sa flood control scam. Nasaan na po tayo sa investigasyon, di ba? Wala. Di ba? Wala tayo. Wala tayong napala dyan. Kaya, anyway, kayo po ang mag-decide, no, kung sino ba ang mas kapanipaniwala. Ito bang si Castro, si Claire Castro, o itong si Karen Davila, mga kaubayan? Ito po ang naging opinion ng ating mga kaubayan patungkol po dyan. Sabi po dito ni Laime, the feeling is mutual. The feeling is mutual daw, ante. Locos talking, back to you. Ayan, back to you si Claire. Sabi naman ni Kwando, gusto ni Claire na palaging pabor sa kanila. Ang pabor sa kanila pag nagsalita mga media, no? Bakit, Ante Claire, neutral ba kayo? Yun lang. Nagsalita kayo pag hindi pabor sa inyo. Ha ha ha, sabi po ni Renato. Diba? Sabi naman po ni Jess, iyak mo na lang yan, Ante Claire, kailangan yung makatotohanan. Dapat may luha at tumutulo ang sipon. Ano yun? Si Lupin III na tumulo ang sipon. Nako po, Anyway, eto mga kaubayan, pasadahan na po natin ang video ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang, hindi lahat ng tao ay kaya mong mapaniwala sa mga palabas at tila kasinungalingan nyo. Dahil sawa at gising na ang taong bayan sa lahat ng mga kabulastugan na ginawa nyo. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos hinamon ni Manila 6th District Representative Benny Abante si Mayor Basti Duterte na alamin ang pondong nakalaan sa flood control project sa Davao City. Mga resibo ng flood control sa Davao City tila laking sampal umano sa pagbumukha ni Benny Abante na siyang ipinakita naman mismo ng taong bayan sa Davao City at leakage video na tinatago di umano ni Benny Abante umaalingas. Ayan mga kaubayan, taong bayan pa ang nagpakita ng mga resibo ng flood control project dyan po sa Davao, no? Pero sa Ilocos Norte, taong bayan din pong nagpapakita. Pero hindi po mga flood control project, hindi mga flood control ghost project, di ba? Na sa publiko, ano kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila sampal di umano sa pagmumukha ni Benny Abante nang ipinakita mismo ng taong bayan ang
ang resibo ng flood control sa Davao City. Ayon pa sa naturang video, mangang-mangha ang taong bayan sa ipinagmamalaki ng isa sa mga flood control sa Davao City. Isa lamang ito sa flood control project sa Davao City sa pamumuno ng mga Duterte. Ganito kaganda, kaayos at katibay ang pagkakagawa. Nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng maraming Pilipino, particular na ng mga Davaoeños. Isa pa sa hinangaan ng taong bayan, ang Davao Phase 1 Ikulan segment na talagang makikita mo ang kahabaan ng flood control na napakakapal ng semento. Hindi tinipid, napakatibay at napakaganda. Talagang masasabi mo na ang mga pondo para sa proyekto na ito ay talagang nagamit ng tama at napunta rito at hindi tinipid at kinurakot. Ang proyekto na ito sa Mindanao ay isang typical flood control project sa Davao City. Yung flood control project kaya ni Abante, mga kababayan, no? Kumusta kaya mga ka-review natin? Makapal, hindi tinipid at napakahusay ng pagkaplano at pagkakagawa. At ang parteng itaas nito ay ginawa na pwedeng pasyalan, pahingahan at pwedeng lakaran ng taong bayan kahit anumang oras dahil may street light na solar panel. Sinadya ng aming team na hanapin at i-post ito dahil may isang miyembro raw di umano sa 20th Congress na putak kahit hindi naman binoto ng taong bayan at tila nagtatanong at nanghamon pa na ayon pa sa kanya ay nasaan raw ang mga flood control sa Davao City at gusto niya raw itong paimbestigahan. Dapat ba siyang tawaging congressman kung hindi siya nanalo? Nilinaw ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na lahat ng proyekto sa kanyang distrito ay maayos na naipatupad at kumpleto, lalo na ang mga flood control projects nung panahon ng administrasyon ng kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng hamon ni Manila 6th District Representative Benny Abante kay Mayor Baste Duterte na alamin ang pondong nakalaan sa flood control project sa Davao City. Ayon kay Paulo, maayos ang implementasyon ng lahat ng pondo at proyekto. Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala ding mga ghost project dito, aniya. Dagdag pa niya, humiling siya ng opisyal na datos at halaga ng mga proyekto sa DPWH District at Regional Offices upang maibigay kay Abante. Kung gusto niya talagang malaman ang eksaktong datos, iniutos ko na magbigay ng opisyal na impormasyon ang DPWH District at Regional Offices, ani Paulo. Mariin ding sinabi na bawat Davaoeño ay pwede ring humingi ng datos mula sa DPWH. Sila hinikayat din si Abante na huwag ikumpara ang baha sa Davao at tiniyak na bawat piso ng pondo ay naipatupad ng tama. Kung may baha man dito, humuhupa din agad, hindi tulad ng swimming pool nyo sa lugar nyo. Dagdag niya, hindi rin nakalimutan ang kontrobersya kay Abante tungkol sa kanyang posisyon sa Kongreso. Dapat bang tawagin siyang congressman kung hindi siya nanalo sa boto sa kanyang distrito? Kung pastor siya, pastor ang dapat tawagin, hindi congressman. At alam ko na busog kayo ng mga makabayan black para sa inyong talent fee bilang tilapdog sa inyong amo sa Congress. Maaari rin ninyong i-account iyon para sa transparency, ani Paulo. Sa huli, iginiit ni Paulo na imbis na question ninyo ang development projects na pinakikinabangan ng mga Davaoeño, mas makabubuti siguro kay Abante na sagutin ang kanyang sarili questionabling posisyon sa Kongreso. At dagdag pahayag pa ng apo ni Duterte na si Lance Duterte, Benny Abante. Nandito ang ebidensya ng mga project ni Kong Pulong sa DPWH Davao City District Engineering Office na implemented at completed. Matibay, di kalidad at walang gumuho. Maraming proyekto pa ang ginawa at pilit na tinatapos pero ginigipit at ayaw bigyan ng pondo. Kung nakaranas man ng pagbaha ang syudad namin, mabilis lang humupa at di umaabot hanggang leeg. Malinis ang tubig baha, walang lumalangoy na basura. Mga Davaoeños ang magpapatunay, di ang isang kagaya mo. Bago ka dumaldal, ipaliwanag mo muna na natalo ka nung eleksyon pero nakapwesto ka pa rin. Mahiya ka naman sa mga taong bumoto sa kalaban mo at mas pinili siya kaysa sayo. Unquote.
Samantala, narito ang leakage audio na di umano'y tinatago ni Benny Abante na ngasaw sa publiko. Na ayon pa sa leakage audio ay nabisto si Benny Abante na takot raw makabalik ang mga Duterte dahil magpasa hanggang ngayon. Sa kabila ng pangbabatikos sa mga Duterte ay nangunguna pa rin ng Vice President na si Sara Duterte na ayon pa sa kanya na baka raw makabalik ang mga Duterte at baka raw mabalikan siya nito. Paano pa naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, kung naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no? You cannot discount politics in this, no? In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern. Paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, kung naging Talagang yari kayo, mga kaubayan, no? Kayo mga hinayupak ng mga crocodiles, di ba? Diyan po sa crocodile farm natin, yari talaga kayo pag naging BCC. Kaya pag naging presidente si BP Sara, kaya nga mga kaubayan, ngayon pa lang, pinipigilan na po nila. Nagtutulong-tulong na sila para hindi po maging presidente si vice presidente sa 2028. Halatadong takot na takot ang mga ito, mga kababayan. Diba? Halatado na pinoprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Against Vice President Sara Duterte dahil talagang mananagot kayo. Yan po ang totoo. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan, mga karibin natin? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.